Nagulantang kami sa dami, no? Kasi nasa 55.13%. Yung 86 na yon out of 156 party list na tumatakbo po sa 2025 NLE ay hindi nga, they do not represent marginalized groups or yung underrepresented na sector sa ating lipunan. Before we go into a more detailed discussion of the issue, unahin ko na po yung decision kasi nung 2013 ng Korte Suprema na nagsasabi naman na binaliktad yung 2001 Panganiban ruling. So, nung 2013, sabi ng Korte Suprema, hindi naman kailangan na that the party list represents the marginalized and the underrepresented. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Before we discuss yung bakit ang daming 55, mahigit 55%, hindi naman kinakatawan yung marginalized at underrepresented. So, in the context po of the 2013 Supreme Court ruling, Professor? Opo, tama po yun. Kaya ito yung ibinunga ng naging ruling ng Korte Suprema 13 years ago. 12 years ago. Kasi ang problema ngayon, kaya kami nag-flag ng 86 na party list group dahil po sila ay may connection sa political dynasty o kung hindi naman sila ay may connection sa malalaking negosyo, may connection sa pulis at militar, may corruption cases, yung ilang mga party list nominee nila, yung iba naman dubious o kaduda-duda yung kanilang advokasya. At meron pang mga party list group na hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon, hindi lang sa party list nominee, kundi sa party list group mismo. Kasi nga sila kadalasan ay sa halip na ipakilala yung sarili nila, tinatago pa nila yung kanilang sarili kasi baka may bailiwick votes na sila na mapagkukuhanan. Kaya the more information they provide, the more they can get into trouble or the more there would be questions regarding their existence. Kaya sa kontekstong ito, Ali at Patti, talagang nakalulungkot na patuloy yung ginamit na termino ni Justice Panganiban noon, yung bastardization of the party list system. Nangyari na siya noong 2013 batay sa kanilang obserbasyon na dun sa dissenting opinion ni Panganiban noon, pero ngayon nangyayari pa rin yung bastardization na ito. Oo. So Prof, kasi nga 'di ba itong mga party list, tumatakbo sila parang national candidate, 'di ba? They're allowed na now, 'di ba? Kasabay na sila ng mga senador na tumatakbo. Pero hindi natin may pagkakaila na itong mga party list, meron nga silang sinasabi mga baluarte, 'di ba? Sabihin natin kunyari yung kay Lani, yung sa anak, kay Brian, di ba? So alam natin na yung mga Revilla, kukuha talaga po sila dyan sa Cavite. My question being, should it, since parang sabi nyo nga, bastardization na. Kasi sabi ko nga, yung spirit of the law, nung ito'y ginawa noong 1987, is para talaga ma-represent. So, since hindi na natutugunan yan dahil nakahanap sila ng butas para makasama dyan, hindi ba dapat maging part na lang sila ng local, because it's just really promoting one district or one community, 'di ba? Ano ba yung doon? Paano natin maiikutan po 'yan? Babalik po tayo sa basic concept ng tinatawag nating sectoral representation, and by sector we mean yung marginalized and underrepresented. So in a sense, pwede nating sabihin na it cuts across geographical districts po. Halimbawa, kung ikaw ay mangingisda, maraming mga lugar na palaisdaan. Halimbawa, ganun din yung pagiging magsasaka o pagiging manggagawa. In fact, yung pagiging babae, yung pagiging bahagi ng kabataan, ganun din yung dynamic ng sektor na yon. So technically, there are certain national characteristics po ng mga ganong klaseng sektor. Bagamat may konting nuance kasi halimbawa, hindi lahat ng mangingisda ay makikita sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. But be that as it may, the bastardization aspect na magandang nabanggit mo kanina, yung usapin ng region at saka ng districts may mga party list group na nagsasabi na sila ay kabagitin ko na yung probinsya ko, yung Bicol. So pero ano ang kaibahan ng mga
party list group na sinasabing sila ay taga-rehiyon o taga-probinsya, yung sa tinatawag nating district representatives na sila ang nangangalaga Correct. sa interes ng specific constituency po nila. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.